Welcome sa another video natin. Right? So, ang tatalakay natin sa araw na ito ay ang mga sakit na sanhi ng pagkamatay ng ating mga rabbit. Okay? So, before that, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit the notification bell button para ma-inform ka, ma-update ka sa mga bago pa natin i-upload na videos. Okay? So let's start. Sa video na ito, naghanda ako ng 10 mga sakit, no, na nagiging dulot ng pagkamatay ng ating mga alagang rabbit. Okay, simulan natin. Number 1 is ang diarrhea. So, ano nga ba ang diarrhea? Ito ay ang pagtatae ng matubig, malambot ng ating mga alagang rabbit, which is na nakukuha sa mga maduduming pagkain at mga maduming inumin. Yan. So, meron tayong separate video regarding dyan. So, nandito sa baba, please watch that video. The title is Paano Gamutin ang Rabbit na May Diarrhea. Okay? So, number 2 ay heat stroke. So, yung heat stroke naman, yun ay yung hindi nakakayanang i-regulate, no, ng katawan ng rabbit yung matinding init. Okay? Hindi siya nakakapag-adapt doon sa matinding init na nagiging cause ng pagkakaroon ng heat stroke ng ating mga rabbit. Okay? Number 3 is yung tinatawag nating stress. So dahil sa pabago-bagong panahon, no, at sa maingay, mainit, malamig na environment na meron tayo, is nakakakos ito ng stress sa ating mga rabbit. Even if yung extraneous activity, no, na ginagawa nila, tulad ng halimbawa yung madalas na pagkakamot, yun, extraneous activity. Right? So number 4 is yung tinatawag nating GI stasis or gastrointestinal stasis. So ano nga ba yun? So ang nangyayari is humihina yung panunaw, no? Yung digestive system, yung function niya humihina or totally na nag-stop na talaga siya mag-function. So doon nagkakaroon ng GI stasis. Alright? Number 5 is yung mange. So meron tayong separate video regarding dyan. Please do watch that video. Alright? So kung ano ba ang mange, ano ba ang mga sintomas ng mange at paano ito gamutin. So dito sa baba yung video, just check it out. Right? Yung mange na sanhi ng Sarcops scabies, parasites or mites, kuto sa rabbit. Right? Then, moving on is number 6. Number 6 is myxomatosis ang tinatawag. Saan ba nakukuha yun? Yung myxomatosis. Right? Ito ay nakukuha sa mga kagat ng insekto tulad ng lamok. Ayan. Kung merong dengue sa tao, no, sa rabbit naman, ang tawag ay myxomatosis. Gets? Good. So, ang mga sintomas ng myxomatosis ay nagkakaroon sila ng swelling, no, o pamamaga doon sa mga affected areas. Most especially, makikita natin ito sa palibot ng mata. Yan, namamaga yung mata nila. Yan. Yung tenga, yung puwet, at yung kanilang mga
sex organs, genitals. Doon, so namamaga yun. Right? Na cause ng kagat ng lamok. Right? So, number 7 is loss of balance. So, lagi siya nakaganyan. No? Nakatabingi. Akala mo nagpapakute sa'yo. Yung pala, possible na meron siyang infection doon sa middle ear, so sa gitna ng tenga, or worst case is meron siyang infection doon sa inner ear, sa loob ng tenga, na nag-lead sa pagkaroon ng brain infection. Okay, so yun. So, madalas makita siya, nakatabi yung ganyan. Kala, babakit siya, diba? Yun pala, meron na siyang brain infection. Right? Then, number 8 is swelling. So, yung mga pamamaga. Swelling is enlargement of the organs, no? Skin, or body parts. So, magay mata, magay kung saan-saan. Paa, yan. So, yun yung nagiging signs, no, na may swelling, no? Kitang-kita naman. So, visually makikita mo, ba't may magato na mamagayata yung paa nito. Yan. Right? Next is number 9 is paralysis. So, yung paralysis naman is most common doon sa mga nalalaglag na panis, kakatalo nilang tumalon sa mataas. So, pag nabalian sila, no? Or na-dislocate yung mga buto-buto nila, so doon, and then yung mga nerves is nadadamage, so nagkakaroon ng paralysis. So yung paralysis naman is yung hindi makagalaw, no? Na hindi maigalaw na part ng katawan, tulad ng yung mga paa nila. Okay? And isa pa is yung backbone nila, no? Minsan sa maling paghawak pa lang is pwede na palang mangyari yun, no? Pag pumigla sila, so yung spine nila, no? Spinal cord is na dislocate or na-damage. Okay? So lastly is number 10. So before we go on to number 10, I would like to say thank you for subscribing, and for those na hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe for more information. Marami ka pang matututunan sa mga videos na i-upload natin. And right, so number 10 is fly strike. Uy, English. Fly strike, ano ba yun? Ito naman ay nagiging sanhi ng Lucilla sericata. Lucilla sericata. Or green bottle fly. Which is attracted, no? Saan? Doon sa mga fur, no? Sa mga balahibo nila, no? Or doon sa mga wet area, yung sa urine, yan, yung mga area na naiihian or basa, tiyan. Or doon din sa mga malalambot na poops ng ating mga rabbit. So doon pala yan kumakapit, no? Doon pala namamahay, no? Nagpaparami. Ito ang si Lucilla sericata. Ay. So, ang mga information na ito is based on my research according to vetsnow.com. So, you can visit that website, right? Para ma-check nyo din. And
marami din kayong matutunan doon. Okay? So, once again, I hope that you learned something sa video na ito. And para po sa mga nag-a-approve, no, ng aking shared post sa FB page, no, sa FB groups, maraming salamat po. And sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Right, so muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat and enjoy!